And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga mga kapatid, naku po, Arnold Clavio mga kababayan, hindi na po napigilan ang sarili mga kapatid. Nagsalita na rin mga kababayan patungkol nga dito sa issue kay Zulaika Lopez mga kapatid, na kung saan bantay sarado mga kababayan nila Bato de la Rosa, nila Bongo at ni Sara Duterte. Kumbaga mga kapatid, maging itong si Arnold Clavio mga kababayan na isang taga-media ay nakakahalata na rin siguro mga kapatid na there is something fishy dito kay Zulaika Lopez, kung kaya't ganito na lang mga kababayan kahigpit bantayan nila Bato de la Rosa, nila Bongo at ni Sara Duterte. Ay nako, pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at pag-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Then ito guys, panoorin muna natin itong video na ito bago tayo magbigay ng ating personal na opinion. Politikong dumalaw kay Zulaika Lopez sa veterans. Parang di kayo nakita dumalaw sa mga biktima ng bagyo. Tama. Di ba? Nandito-focus tayo. Tama mga kapatid, itong sila Bato de la Rosa mga kababayan, tuwing may itong mga nakaraang sakuna mga kapatid, itong mga nakaraang bagyo na dumaan dito sa ating bansa, hindi ko nakita din yan mga kapatid na pumunta doon sa mga affected areas mga kababayan para mag-extend ng kanilang mga tulong. Diba? Si Bato, si Bongo, di ko nakitaan sila ng ganun mga kapatid. At maging si Sara Duterte mga kababayan, hindi rin yan bumababa sa mga areas mga kababayan na apektado ng bagyo. Ang ginagawa lang din ni Sara Duterte mga kapatid, yung mga staff lang din niya sa Office of the Vice President, yung kanyang inuutusan mga kababayan na mag-abot ng kanilang mga ayuda-ayuda doon sa mga nasalanta ng bagyo. Diba? Pero ngayon mga kapatid, magtataka ka, bakit pagdating kay Zulaika Lopez mga kababayan, intact sila? Gwardyadong-gwardyado nila mga kapatid itong si Zulaika Lopez. Diba? Tama si Arnold Clavio dito. Itong mga nakabantay ngayon ng mga politiko kay Zulaika Lopez, hindi ito nakikita, hindi nagiging visible to mga kababayan tuwing may nitong mga nakaraang bagyo na dumaan dito sa ating bansa. Pero ngayon mga kapatid, papreskon doon, papreskon dito, noong itong si Zulaika Lopez ay na-contempt. Diba? Ang tanong, bakit ganun-ganun na lang nila kung bantayan si Zulaika Lopez? Anong meron kay Zulaika Lopez? Bakit ayaw nyong nalalapitan niya ng kung sino-sinong mga politiko dyan? Meron ba kayong tinatago Senator Bato? Senator Bongo? Tuloy! Araw na ito, nakakaluhay ka. Nakakaluhay ka. Nakakaluhay ka. Ano meron si Tony Lopez para bigyan ng ganong atensyon? Diba tama? Anong meron dito kay Zulaika Lopez? Bakit ganun-ganun nyo na lang siya ginagwardyahan ngayon? Alam niyo mga kapatid, noong una, ang una ko talagang nakita dito is ganito. Ginagamit nila si Zulaika Lopez para sa kanilang interest, dahil tatakbo sila. Ito si Bato de la Rosa at si Bongo, ginagamit nilang props itong issue ni Zulaika Lopez para makakuha ng tawag nito, simpatya ng taong bayan, para sa kanilang pagtakbong muli sa pagkasenador sa susunod na eleksyon sa 2025. Pero mga kababayan, hindi ko maiwasan mga kapatid na magkaroon ng pangalawang opinion, na baka itong si Zulaika Lopez mga kapatid ay meron itong mga confidential, diba? Mga confidential na information mga kababayan na kung saan ayaw mabulgar ni Sara Duterte mga kapatid sa publiko. Diba? Kung kaya't mga kababayan, mismong mga matatalik na nilang kaibigan tulad ni Bato de la Rosa at ni Bongo, ang kanyang kinukuha ngayon na magbantay dito kay Zulaika Lopez. Mga kapatid, hindi normal, hindi po normal mga kababayan, na senador ang nagbabantay sa isang kinontempt,
na resource person. 'Di ba? Hindi yan normal, mga kapatid. Pero sa mga pinapakita nila Bato de la Rosa ngayon, mga kababayan, 'di ba? Sila mismo ngayon yung nandun, mga kapatid, para bantayan itong si Zuleika Lopez. Ang tanong, ano ba, no, ang meron diyan kay Zuleika Lopez para bantayan pa ng dalawang senador? 'Di ba? Anong meron kay Zuleika Lopez? Bakit bantay sarado niyo siya? Bakit ayaw niyong nalalapitan siya ng mga taga-ibang ahensya ng gobyerno? Kasi, mga kapatid, sa ginagawa nila, no, todo-todo yung pagko-cover nila dito kay Zuleika Lopez, mga kababayan, na para bang ayaw nilang padapuan ng langaw. 'Di ba? Hindi ko tuloy maiwasan, mga kapatid, na baka meron ngang something, no, na mga confidential information, no, na alam itong si Zuleika Lopez, mga kababayan, na kung saan once kinanta ni Zuleika Lopez yan, marami ang malalagot na mga opisyal. 'Di ba? Hindi natin maiwasan yan, no? Kasi unusual yung pagbabantay na ginagawa nila ngayon, mga kapatid. Hindi po normal yan, mga kababayan. 'Di ba? And ito, guys, ito lang, mga kapatid. May posibilidad siguro, mga kababayan, na bukod doon sa confidential funds, mga kapatid, no? There are informations pa, mga kababayan, na hawak itong si Zuleika Lopez na posibleng ikakapahamak, mga kapatid, nito nila Bato de la Rosa, nila Bongo at nila Sara Duterte, mga kababayan, once na kinantayan ni Zuleika Lopez, no? Sa tingin ko kasi, mga kababayan, hindi lang confidential funds to, Hindi lang tungkol ito sa confidential funds. May mga impormasyon pa to, mga kapatid, na sa tingin ko, no, mga tawag nito, mga importanteng impormasyon na ayaw nilang mabulgar, no? Kung kaya't, mga kapatid, ganito sila ngayon kahigpit magbantay kay Zuleika Lopez. Biruin mo, no? Tuwing mga may sakuna, tuwing may mga tawag nito, may mga kalamidad na kinakaharap ang bansa, mga kapatid, no? Itong si Bato, si Bongo, 'di ba? Itong si Sara Duterte, pinagkibit-balikat na nila, mga kababayan. At mas pinipili pa nilang manatili sa loob ng kanilang bahay kumpara sa lumabas doon at mag-extend ng kanilang tulong doon sa mga nasalanta. 'Di ba nga, mga kapatid? Bagyong Karena, 'di ba? Si Sara Duterte nga, mga kababayan, nagawa pa ngang punta sa Germany para magliwaliw doon. Pero ngayon, mga kapatid, pagdating kay Zuleika Lopez, mga kababayan, no? Magtataka ka talaga, Bakit mga opisyal ng gobyerno, no, yung nandito ngayon na nagbabantay dito kay Zuleika Lopez? Isang hamak na kuwan lang to, Chief of Staff ni Sara Duterte. Pero bakit ganon? No, ganon-ganon na lang, mga kababayan, yung kanilang ganon-ganon na lang kahigpit yung kanilang pagbabantay dito. To the point, mga kapatid, na maging yung mga taga-NBI ba yun? Or basta yung mga ibang law enforcement, mga kababayan, no, na gustong lapitan si Zuleika Lopez ay hinaharang nila, no? Nitong nakaraan, mga kababayan, yung tawag nito, yung security ni Sara Duterte, talagang binastos yung mga pulis, mga kapatid, tinulak, 'di ba? Kasi ayaw nilang makalapit yun dito kay Zuleika Lopez, 'di ba? Tinulak yun, mga kapatid, ng security ng security ni Sara Duterte dahil yung mga pulis na yun gustong lumapit, humarang si Sara, 'di ba? At nung humarang si Sara, mga kababayan, biglang sumulpot itong kanyang tawag ito, security, mga kapatid, at tinulak yung pulis. 'Di ba? Doon ka magtataka talaga, mga kababayan, bakit ganito? No? Napaka-unusual ng mga bagay na to na nangyayari ngayon. 'Di ba? And ako, mga kababayan, hindi ko maiwasan na magkaroon talaga ng second thoughts dito, mga kapatid, no? Hindi lang basta kwanto, Itong si Zuleika Lopez, hindi lang basta tools to, para sa kanilang kampanya, para sa susunod na eleksyon. There is something talaga, mga kababayan, dito kay Zuleika Lopez, mga kapatid, kung kaya't ganito, no? Ganito na lang nila pinoprotektahan si Zuleika Lopez. Tuloy!
Kasi lahat ng resource person na nililipat ng facility, maayos eh. Oh. Mga pogo na resource person. Ito lang kay Atty. Lopez talaga nagkagulo-gulo eh. So, tingnan Politikong Diba? dumalaw. Lahat ng mga resource person, mga kababayan, na na kinukuha ng Senado at House of the Representatives, mga kapatid, nagiging maayos naman. 'Di ba? Wala namang nagiging problema. Oh, pero bakit pagdating kay Zuleika Lopez, baga merong special treatment, mga kababayan, no, na pinapakita itong grupo nila Sara Duterte? Anong meron kay Attorney Zuleika Lopez, Madam Vice President? 'Di ba? And gaya ng sabi ko sa inyo, hindi lang ito basta confidential funds, mga kababayan, no? Yung mga information na hawak ni Zuleika Lopez, mga kapatid, naniniwala ako sa personal kong opinion na hindi lang tungkol yan sa confidential funds. There is something, no, na mas malalim pa diyan, no, na mga information na hawak itong si Zuleika Lopez. Kung kaya't, mga kapatid, kinakailangan pa ng isang Bato de la Rosa, isang Bongo, no, na magbabantay kay Zuleika Lopez, mga kababayan. Anyway, mga kapatid, ito lilinawin ko. Personal opinion lamang ito, mga kababayan. Personal opinion ko lamang ito at hindi po ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. No, base lang po ito, mga kapatid, sa aking napapanood, no, at sa aking naiintindihan sa mga balita, no, sa mga issue na ating tinatalakay at kinakaharap ng ating bansa ngayon. 'Di ba? Hindi po ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto, mga kababayan. Anyway guys, hanggang dito na lang po itong video na ito. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-share na rin kayo dyan, mga kapatid, no, ng inyong mga comment dyan sa ating comment section. And pag-usapan natin, no, baka may mga impormasyon kayong pwedeng ma-share sa atin at magawa natin, ng ating vlog dito sa ating YouTube channel. Hanggang dito na lang. Adios.